Sa isang madilim na gabi sa Heavenly Mountain ng Xinjiang, ang mga tao ay may dalang mga sulo. Nagpatuloy sa kanilang paghahanap ng isang bagay. Pagkatapos ng 15 araw, may isang tao na nakaupo sa isang study room na may hawak na dokumentong puno ng hiwaga. Tunay na ang mga salita ito ay ang maalamat sa lihim na manual na naiwan ng Swords Immortal. Humigit kumulang 600 taon na ang nakalilipas. Ang taong may hawak ng manual ay nananaghoy na kung maaari ay dadalhin niya ito. Ngunit ang kanyang dantian ay nawasak na pumipigil sa kanya na maggawa ito. Naniniwala siya na kung matuklasan ng ibang martial artists na hawak niya ang manual. Nag-aalala siyang tatangkain nilang nakawin ito kaya't nagpasya siyang itago ito bago dumating ang iba. Inilagay niya ito sa kanyang bibig at nilunok ng buong hirap. May 2 individual na lumapit sa kanya mula sa likuran. Tinutukoy siya bilang especially iya ng blood cult. Ang isa sa kanila na nagngangalang Moy Ang Su. Nagtatanong kung natagpuan niya ang lihim na espada ng Immortal Record. Lumingon sa kanila ay inihayag niya na natuklasan at nakatago ito sa isang ligtas na lokasyon. At ibibigay ito sa kanila kung paninindigan nila ang kanilang pangako. Bilang tugon ng isang pangtao na nagngangalang Bakwiyang. Inulit na nais ng tao na alisin nila ang mga parasito ng dugo sa kanyang dibdib na hinugot ang kanyang espada. Iginiit ni Moy Ang na ito ay hindi kailangan, dahil kahit na matapos ang parasito ng dugo ay maalis sa tao ay wala nang mapupuntahan. Ibinunyag ni Moy Ang na ang taong ito ay si Wowin En mula sa Yang Clan, na noon ay inabandona ng kanyang angkan. Matapos makaranas ng paglihis ng Qi na humantong sa pagkasira ng kanyang dantian, 1 dekada na ang nakararaan. Siya ay dinukot ng blood cult na nagtanim ng parasito sa kanya. Pagkatapos ay minanipula siya ng blood cult upang magsagawa ng iba't ibang gawain para sa kanilang. Habang itinuturo ang kanyang espada kay Bakwi, si Moy Ong ay nagtanong kung mayroon lugar na maaaring mag-alok sa kanya ng kalayaan. Pagkatapos ng mahabang panahon na nabigla sa kaalaman ni Moy Ong sa kanyang pinagmulan. Inalam ni Wowin ang patungkol sa kanyang intensyon. Hinihingi ni Moy Ong na ibigay muna niya ang lihim na talaan ng Sword Immortal. Nagsasabi na isasaalang-alang niyang alisin ang parasito sa dugo. Kung si Moy Ang ay sumunod, habang ang espada ay nakadikit sa kanyang leeg. Iginiit ni Wowin na ang Sword Immortal Secret Record ay nakatago sa isang lugar na siya lamang ang makakahanap. Ipinaliwanag niya na hindi niya asahan ang Orthodox na gumawa ng isang pagbubukod. Tanggapin siya na umalis. Naiwang palaisipan kay Moy Ang ipinapahayag ni Munwa ang kanyang tanging pagnanais na maging malaya mula sa parasito ng dugo at mamuhay ng normal bilang tao. Nangangako na kusang loob na ibibigay sa kanila ang gusto nila kung matupad nila na kahilingan. Bilang tugon kay Moy, si Yang ay tumawa ng malakas, remarking na pinag-isipan ito ng mabuti. Samantala itinutok ni Moy ang espada sa puso ni Moy na iginiit na ito ay maliwanag para sa isang hamak na especially iya na katulad niya. Upang itago ito sa loob ng kanyang katawan ay nabigla at nagtataka kung sila ay binalak na siyang patayin sa palamang. Habang binawi ni Moy Ong ang espada na humahantong sa matinding sakit at pagkawala ng dugo. Nalulula si Wunwi habang nagpupumilit na mapanatili ang kanyang balanse, hinihimok siya ni Moy Ang na huwag magtanim ng galit sa kanila. Dahil bilang isang especially iya siya ay nakatakdang mamatay sa sandaling siya ay ganap na makalaya. Nasa estado ng shock si Moy, naiisip namin kung paano siya nabuhay ng ganoon. Nang maghatid si Moy Ang ng isa pang nakamamatay na strike na nagdulot na siya ay bumagsak sa lupa. Gayunpaman kasama ang pagpunit ng kanyang katawan sa kanang bahagi. Gayunpaman habang hinihiwa ang kanyang katawan. Ang lihim na record sa loob ng kanyang katawan na punit na rin. Iniwan si Moy Ang na pagkabigla. Nang biglang ang apoy na asol ay nagsimulang lumabas sa katawan ni Munwi na nagpatindi sa kanyang pagkabigla at pinagtatalunan nila ang katotohanang kinakain ng apoy na umuusbong mula sa kanyang katawan. Nakita nating walang silbi ang lahat ng kanyang pagsisikap at naghahangad ng mas magandang susunod na buhay na umaasang mas mababa at kalunos-lunos kaysa sa kanyang kasalukuyan. Pagkaraan ng ilang oras ang isang tilamsik ng tubig sa kanyang mukha ang nagpabalik sa kanya sa kamalayan at siya ay bulalas kung gaano ito kalamag. Habang ang mga batang lalaki sa kanyang harapan ay humagalpak sa tawa at nabigla. Pinagmasdan niya ang kanyang katawan ngunit walang nadiskubring sugat o burns. Saka siya hinarap ng mga lalaki sa harap niya na ikinagulat niya nang marinig ang mga pamilyar na boses iyon. Habang tumitingin siya ay nakita niya sina Sung Jobek at Sung Wuyan. Ang mga blood cult martial masters. Nagpapahayang na siya ay nanalo sa pastahan ng pag-inom ng tubig.
Nagtaka si Monwei kung bakit sila ay mukhang mga bata gayong magkakaedad lang sila. Gayunpaman sa sandaling nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin ay nilamon siya ng gulat. Siya rin ay bum ata. Nagtanong si Moe kung anong araw na. Nalilito sa kanila na inulit-ulit ang kanyang tanong. Ang isa pang batang lalaki na nakatayo sa likod nila ay nagsiwalat na ito ang araw ng gabi ng ika-9 na buwan sa taon ng aso. Nang marinig ang petsa na ito, napagtanto niya na mayroon siya naglakbay pabalik sa nakaraan eksaktong 10 taon. Mula sa araw na siya ay namatay. Nagmamasid sa kanyang reaksyon, ipinapalagay ng mga lalaki na siya ay nabaliw sa sobrang pag-inom. Gayunpaman napalitan ng frustration ang mood ni Wunwei ng sobrang kagalakan. Niyakap niya ang bata, sa pagpapahayag ng kanyang tunay na kasiyahang makita sila. Sa kanya naalala ang pangyayaring naganap sa parehong araw at taon sa kanyang nakaraan. Kung saan dumating ang isang grupo ng mga kakaibang tao sa isang inn habang ang innkeeper ay natutulog sa labas. Napagkamalan silang mga customer at tinawagan niya si Wunwei para batiin sila. Ngunit bago pa niya masabi ang isa sa kanila ay humakbang pasulong at mabilis na pinugutan ng ulo ang innkeeper. Pagkalipas ng ilang sandali nang lumitaw si Moonway na bigla siyang makita ang walang buhay na katawan ng innkeeper na nakapatong ang ulo sa kanyang kandanggan na inaalala ni Moin. Nagsimulang maghanap ng isang bagay sa kanyang drawer si Moin habang ang mga nalilitong lalaki ay nagtatanong tungkol sa kanyang mga aksyon. Sinabihan sila ni Wunwei na umalis sa lugar kung hindi sila aalis. Ay maari silang mamatay na humahantong sa kanila na isipin na iniiwasan niyang bayaran sila. Bilang tugon nagpasya silang bugbugin siya. Samantala si Wunwei ay abalang-abala sa kanyang paghahanap. Sa wakas ay nahanap niya ang kanyang hinahanap para sa isang maikling espada ang natitirang pag-aari ng kanyang ina. Habang hawak niya ay naalala niya ang panghihinayang na nawala ito sa kanyang nakaraang buhay nang iwan niya ito. Nang biglang umabot sa kanya ang mga malalakas na tinig sa kanyang tainga. Nagdudulot sa kanya ng matinding sakit at iniisip niya kung ano ang nangyayari. Habang ang mga lalaki ay nananatiling nalilito, naririnig nila ang mga tao sa labas na nagmamakaawa. Habang pinag-uusapan ng mga lalaki na ang mga boses ay nagmumula sa labas. Naniniwala na ang tunog ay masyadong malakas upang magmula doon. Habang itinatago ang kanyang espada sa kanyang damit sa tingin niya na hindi ito ang oras para magnilay-nilay. Dahil ang mga kaguluhan ay nagpapatunay na ang parehong insidente ay nagsisimula na. Habang ang mga lalaki ay sumilip sa pinto na nag-iisip kung sino ang mga taong iyon. Humakbang pasulong upang tingnan habang sinisilip niya ang pinto ay kanyang nakita ang mga miyembro ng blood cult na kumalat sa buong inn ang pinatay ng mga tao. Ang ilan sa kanila ay naging mga bihag. Naaalala ni Moin bilang ang araw kung saan siya ay kinidnap din. Habang ang dalawang kasama na lalaki ay nagmumuni-muni sa kanilang pinagmulan bilang mula sa Green Forest. Ibinunyag ni Moin na sila ay mga miyembro ng kulto ng dugo na tumalikod na sinabi niya na dapat din silang tumakas upang iligtas ang kanilang buhay bago umakyat ang mga taong iyon. Habang nagmumuni-muni ang magkapatid kung talagang galing sila sa kultong dugo na iinis siya sa mga walang kwentang tanong nila. Sinabi niya na maaari silang pumunta sa baba at tanungin kung sino sila. Habang mas gugustuhin niyang tumakas na nakatingin sa kanya. Nagpasya din silang tumakas habang si Wun ay nakalabas na iniisip na wala siyang oras para bantayan sila. Gayunpaman aalis na siya nang naalala niya na may kasama silang pang-apat na lalaki. Pati na rin ang isang batang lalaki na pinangalanang Song. Kaya nang ma-realize niya na siya lang ang tao sa buong clan na pumanig sa kanya. Kaya tumakbo siya papunta silid ni Song kung saan siya ay natutulog ng mahimbing. Pagbukas ng pinto ay sinabi niya kay Song para bumangon. Ikinagulat niya habang siya ay bumangon na sumisigaw na siya ay natakot kay Moin. Hinawakan niya ang kanyang braso at sinabihan siyang tumakbo ng mabilis na ikinalilito niya. Sa kanilang daan paliwanag ni Moin na ang mga miyembro ng kultong dugo ay sumalakay sa lugar at naniningil. Nalilito si Song na nagtatanong kung ang kultong dugo. Hindi pa ba natalo ng Merem Alliance ang mga iyon? Sinabi sa kanya ni Moonwei na paniwalaan ang kanyang mga salita na nakatingin sa landas na tinatahak ni Monwei. Habang si Song ay nagtatanong kung hindi ba nila kailangang dumaan sa pasukan. Ngunit hindi siya sumasang-ayon, ipinahayag niya na ang buong nayon ay napapaligiran na nila. Kung gagamitin nila ang tunay na pasukan ay mahuhuli sila. Sa takot ni Song na nagbibigay sa kanya ng ideya na bumalik lang sa kwarto at magtatago sa aparador. Ngunit si Moin ay tumanggi, dahil ito ay isang madaling taguan. Sinasabi ni Moin na ang mga taong iyon ay hindi naroroon upang maghanap ng mga sakripisyo.
Ngunit dumating upang hulihin ang mga batang tulad nila. Hahanapin sila sa lahat ng posibleng pagtataguan. Kung kaya't kung magtatago sila sa isang lugar na tulad ng wardrobe o vat ng alak ay madaling mahuli at kaladkarin palabas. Natakot si Sung na nagtatanong kung sila ay mamamatay pagkatapos mahuli. Ngunit pinagbawalan siya ni Moonwi na magsabi ng mga bagay na nakakatakot tulad ng sinabi niya na mahahanap sila ng ganoong lugar upang magtago, kung saan ang mga taong iyon ay hindi maiisip na nakatago sila. Ilang distansya na narating nila ang isang bahay at pumasok dito. Nakatayo sa harap ng laboratorio si Sung ay nagtatanong kung ito ba ang lugar na sinasabi niya. Sumag-ayon si Moe at nagsasabi na ito ay isang lugar kung saan walang sino man ang makapag-i-imagine na may nagtatago dito. Nakakadiri ang lugar, tumututol si Sung. Nagsasabing hindi niya kakayanin na magtago sa isang lugar na tulad nito. Iginiit ni Moe na wala na silang choice. Itinulak niya ang bata at saka embilis na isinara ito. Iniisip ni Moonwi na hindi kailanman iisipin ng mga miyembro ng kultong dugo ang lugar na ito bilang isang taguan. Lumalabas siya ng bahay at iniisip niya na kailangan na niyang humanap ng taguan para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang kwadra sa malapit at nakakuha ng ideya. Pinalayas ang kabayo, nagtago siya sa loob ng dayami sa pag-aakalang ito ay isang magandang alternatibong taguan. Maliban kung ang isang first-rate na martial artist ay gumagamit ng chi sense para hanapin siya. Upang paghandaan inilabas niya ang kanyang maikling espada nang magsimula siyang makarinig ng isang boses na lumalabas sa espada na nagsasabi sa kanya na huwag hawakan ito gamit ang kanyang maruruming kamay. Nalilito, nagtanong siya kung saan nanggagaling ang tunog na ito at ang maikling espada ay nagsasabing muli na panasan niya ang kayang maruming mga kamay, at hindi na niya madinig na nagsasalita ang espada. Takot, sa pag-iisip kung itong espada ay inaalihan ng isang multo. Kung saan ang espada ay nagsasaad na ito ay isang maikling espada lamang ng Zhou clan na iniwan para sa kanya ng kanyang ina. Tulad ng napagtanto ang espada ang isang bagay na nagtatanong kung narinig niya ito at nagkatotoo sa anyo ng isang babae. Nagtatanong kung nakikita niya siya sa ganitong anyo at gulat na nagtataka siya kung naghahalusinate ba siya. Sinabi ng babae na nababasa niya ang isip ng mga tao at alam niyang kaya nila parehas makita at madinig ang bawat isa. Kung saan napagtanto niya na ito'y totoong kaganapan. Hindi nagtagal nakadinig siya ng mga yapak. Napagtanto niyang may paparating patungo sa kanila, na nagudyok kay Moonwi na sabihin sa kanya na tumahimik, habang ang isa sa mga miyembro ng kultong dugo ay pumasok sa lugar upang tumingin sa paligid at makahanap ng mga yabag sa lupa na humahantong sa kanya patungo sa kwadra. Pakiramdam niya papalapit na ito, binubunot niya ang kanyang espada, habang ang maikling espada ay nagtatanong kung plano niyang pumasok at harapin ang tao kung mahanap siya. Mga tanong kung mayroon man siyang lakas ng loob na gawin yon. Nagmumungkahi na makinig lamang siya sa kanyang puso, habang naaalala niya kung paano siya natatakot sa kanyang nakaraang buhay. Habang ang tao ay inilalapit ang kanyang kamay sa dayami, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa mga alaala ng ang kanyang kamatayan. Muling nanimbalik sa kanyang isipan tulad ng paghawak ng tao sa dayami ay mabilis siyang bumangon at tinusok ang kanyang espada sa leeg ng isang tao na humahantong sa kanya upang mamatay sa lugar. Idineklara niya na hindi siya natatakot ngunit nasa sabik na patunayan ito. Dahil gagawin niya ang lahat para mabuhay sa buhay na ito. Bulalas na medyo maganda ang sabi ng maikling espada. Hindi niya kasi akalain na makakaya niya yon. Dahil inisip niya lang na umiinom siya at tumambay kasama ang Sung S brothers. Habang itinatago niya ang bangkay ng tao sa dayami, tinanong niya kung saan siya natututo ng isang bagay na ganoon. Ngunit sinabi niya sa kanya na tumahimik na sinasabi na siya ay nakakagambala sa kanya. Bigo siyang lumingon na nagsasabing gusto lang niyang makipag-usap, habang nagpa siya itong huwag pansinin siya. Pansamantala ang maikling espada pagkatapos basahin ang kanyang isip ay nagbabala muli sa kanya na maaari niyang pakinggan kung anuman siya. Nag-iisip habang itinatago ang patay na katawan si Moe ay naalala na ang mga miyembro ng kultong dugo ay palaging kumikilos ng magkasama sa isang grupo ng 3 sa kanilang mga misyon. Isinasaalang-alang na alam niya na ang iba pang 2 kasama ay malapit nang dumating. Nagmamadali siyang itago ang napatay niya. Alam niya na ang mahuli siya sa ganoong sitwasyon ay malamang na mapapatay siya kaagad. Kaya iniisip na kailangan niyang tapusin ang pagtatago ng bangkay at umalis sa lugar. Ang maikling espada na nakatingin sa likuran. Tinukoy niya ang panibagong frustration niya. Sinabi sa kanya ang tungkol sa presensya ng isang mandirigma ng kultong dugo sa likod niya na nabigla sa revelasyon na ito.
Lumingon siya upang makita ang isang taong nakasandal sa pinto na nakahalukip-kip, na nagsasabing maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa at huwag pansinin ang nakatayo sa pinto ng bahay. Ang tao ay nagpapanatili ng kanyang kalmadong at parang siya ay enjoying. Nagtataka si Moe kung gaano na siya katagal nakatayo doon, habang nakatingin sa kanyang bewang nang mapagtanto nila na isang kayumangging baywang. Nagpapahiwatig na ang taong ito ay isang intermediate grade na warrior, na nag-aalala dahil sa kanyang natuklasan. Dapat ay mas mabilis siyang kumilos, dahil hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon laban sa isang intermediate grade warrior. Nasa sabik na ang maikling espada ay nagtanong kung siya ay lalaban at kung siya ay makakatulong sa kanya. Ngunit sinabi niya sa kanya na itigil ang pag-abala sa kanya, tapos humakbang yung tao papunta sa kanya na parang hindi siya marunong sa martial arts yet nakakabilib, para mapatay niya ang isang basic grade warrior sa isang ambush. Sa pag-aakalang ito nga ay basic intermediate grade person, ang warrior ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataong iligtas ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagsuko. Gayunpaman si Moin ay may plano sa isip na nagsimulang pukawin siya. Nagmumungkahi na kung ang tao ay naglalayong patayin siya. Hindi niya binanggit ang kanyang grado, idinagdag niya na ang tao ay gusto hulihin siya. Ngunit natatakot sa isang kapalaran na katulad ng sa taong isa na pinatay niya. Ikinagulat ng tao nang marinig ito ang maikling espada ay nagtanong kung bakit siya ay nag-uudyok sa kanya at ipinaliwanag niya na siya ay may plano sa isip ang taong nakakaunawa sa kanyang diskarte. Upang pukawin siya ay nagsimulang tumawa na kinikilala siya bilang isang matapang na individual. Binanggit ng tao na ito na nakakaawa na pumatay ng taong kasing talino ni Moonwee. Nagpaparamdam sa kanya na sobra siyang maingat na napagtatanto na gusto ni Moin na umiwas sa away. Itinaas ng tao ang kanyang espada na nagsasabi na gusto niyang masuri ng mabilis ang mga kakayahan ni Moonwee. Hinampas niya si Moonwee na pinutol ang ilang hibla ng kanyang buhok. Nakaharap sa kanya nang may naniniwala si Moe na sa kabila ng pagiging third-grade martial artist na may nawasak na dantian ay kaya niyang gumanti ng mabilis na counter-attacks gamit ang kanyang espada na nakatutok sa tao. Kaya nagulat siya na hinawakan ng tao ang braso ni Moe at nagkomento na masyadong mabagal ang pag-atake. Kaya nagulat siya nang mahigpit na hinawakan ng tao ang braso ni Moonwee na binuhat siya pataas. Naging dahilan upang mabitawan niya ang kanyang espada at kinilala na ang pang-atake ni Moe ay medyo matalas. Habang ang espada ay bumagsak mula sa kamay ni Moonwee, inutusan siya ng taong sumunod sa kanya ng tahimik. Habang sinasalo ni Moe ang espada sa kabilang kamay niya, naglulunsad ng nakakagulat at malapit na pag-atake sa pag-aakalang matagumpay ang kanyang pag-atake ay tinitingnan lang ni Moonwee. Nabigla sa taong nakatayo na nagtataka kung paano niya naiwasan ang pag-atake sa kabila ng kaunting distansya lang. Ikinagalit ang malalim na hiwa sa kanyang mukha na sinisipa ng tao. Tumilapon si Moe mula sa malayo. Napagtanto niya ang kanyang akala sa pag-underestimate sa kakayahan ng isang tao na makaiwas sa ganoong kalapit na pag-atake. Bumangon siya at kinuha ang kanyang espada at inamin na wala siyang pagpipilian kung hindi ang lumaban. Samantala ang maikling espada ay nag-aalok sa kanya ng tulong. Tinukoy niya na hindi siya maaaring manalo laban sa tao nang wala ang kanyang tulong. Gayunpaman ay tinanggihan niya ito sa paniniwalang wala siyang magagawa sa sitwasyong ito. Tinatawag siyang matigas ang ulo. Ang maikling espada ay nagtatanong tungkol sa kanyang plano. Isiniwalat na nasugatan niya ang tao sa kanyang kaliwang mata. Hindi siya makakakita ng malinaw sa pamamagitan nito kaya nilayo niyang pagsamantalahan ito bilang kahinaan ng target. Habang ang tao ay nagalit sa pag-atake ni Moe, gumuhit ng kanyang espada na nagsasabi na ang una niyang plano ay dalhin siya sa kulto. Ngunit ngayon ay balak na niyang patayin ito. Nangangako na tatadteran siya ng 1,000,000 piraso. Ang tao ay sumusugod kay Moe na pinagmamasdan ang kanyang kumikinang na espada. Nagulat siya nang ang tao ay naglulunsad ng maraming mabilis na katotohanan ng pag-atake. Nang mapagtanto niyang ito ay ang Evil Blood Sword Technique, kasama ng swift movements ng tao na nagpapahirap sa kanya na basahin ang mga pag-atake niya. Napansin na ang tao ay sadyang gumawa ng hindi nakamamatay na pinsala na ginagawa nito kapag napagtanto namin na siya ay nanunuya na. Hanggang sa siya ay nasiyahan bago ibigay ang huling suntok na naglulunsad ng tuloy-tuloy na pag-atake na idineklara ng tao na huli na ang lahat para sa kanya. At mamamatay na siya sa araw na iyon. Nagsimula siyang gumawa ng mga mapanlinlang na paggalaw na nangunguna si Moe na magtaka kung dapat ba siyang umatake ng walang pag-aalinlangan.
Pagkatapos ay inutusan siya ng maikling espada na sumaksak mula sa harap at sumusunod siya sa patnubay niya. Dahilan para mabigla ang tao nang bumagsak siya sa lupa na ikinagulat namin ng pagkadilat ay napagtanto na matagumpay niyang naharang ang pag-atake. Habang ang maikling espada ay nagsasabi na siya ay nakapatay nang walang tulong niya. At tinanong kung napagmasdan niya ang mga galaw ng tao, na sinagot niya na halata ang galaw ng mahinang kalaban. Muling nagtanong ang maikling espada kung dito lang ba siya, upang manatiling tahimik sa natitirang bahagi ng labanan. Bilang tugon siya ay humihingi ng paumanhin at ipinahayag ang kanyang pangangailangan para sa kanyang tulong. Ang maikling espada ay nagpapaliwanag na siya ay kumilos ng matyaga, dahil ayaw niya ng isang bihirang mga species tulad niya na maaaring makipag-usap sa kanya upang mapahamak. Itinuturo niya ang kanyang kakayahang basahin ang kanyang moves. Tinanong niya si Moe kung ang kanyang atake ay base lamang sa kanyang kakayahan o base sa kanyang nararamdaman. Sabi niya na pagkatapos makaranas ng kontra-atake mula sa kanya ang tao ay hindi lalapit sa kanya upang bigyan siya ng isang pagkakataong maglunsad ng isa pang pag-atake gamit ang isang maikling espada. Gayunpaman pagkatapos pag-isipang magkasama sina Wunwi at ang maikling espada ay naghihinuha na kung maaari nilang pukawin ang tao na kumilos ng walang ingat, magkakaroon sila ng pagkakataon na magtagumpay. Samantala ang taong nakatayo sa harap ng Moin ay nagtataka kung paano niya nagawang harangan ang mga pag-atake. Tinatanong niya kung si Moin ay nakikita ang kanyang sword technique, ngunit tinatanggal ang posibilidad na isinasaalang-alang na siya ay isang mahinang individual. Hindi niya nauunawaan na itinaas niya muli ang kanyang espada. Ang tao ay nanunumpa na hindi maglalaan ng isang paraan sa pagkakataong ito sa kabilang panig. Ibinahagi ng short sword ang kanyang planong harangin ang kanyang pag-atake. Habang pinahaba ang laban at kapag nagkasundo sila sa sandaling iyon ang tao ay naglulunsad ng mga mapanlinlang na pag-atake. Palagi ang tinutukoy ng maikling espada na nagpapahintulot kay Moe na harangan sila. Nagulat ang tao habang ang mga pag-atake ng tao ay nabigo ang kanyang sugat ay nagsimulang dumudugo pati na rin ang pagkasira ng kanyang paningin. Samantala nang ipinaliwanag ng maikling espada kay Wunwi na kung pumasok siya sa blind spot ng kanyang kaaway ay magsisimula siyang makaramdam ng pagmamadali. Ang mga kontra-atakeng inilunsad mula sa blind spot ay magiging tumpak at mas mabilis na magiging sanhi ng paglaslas ng tao ng paalang. Inaasahan na ang tao ay gumagamit ng parehong galaw. Ngunit kapag sinunod natin ang gabay ng maikling espada na gumagawa ng mas mababang hakbang at matagumpay na nakaiwas sa pag-atake. Sa paghahanap ng isang blind spot, kaya nagulat ang tao at napabulalas na ito nga ay imposible. Subalit ilang sandali pa ay tumawa siya na nagtatanong kung nasaktan ba talaga siya. Naniniwala siyang sasabihin niya na sa pamamagitan ito ay binibigyan niya kami ng isang mapanganib na sipa sa kanyang braso. Dahilan para makaranas siya ng matinding sakit at bumagsak sa lupa, habang si Moe ay nakaupo sa lupa at nakahawak sa kanyang braso. Ang tao ay nagtanong kung ang kanyang braso ay nabali kinukutsa siya bilang isang third-rate na martial artist. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap ang tao ay lumukso na nagdedeklara na kung kailan dapat natin mamatay. Samantala siya ay nananatili nakatayo na dahan-daang nakakuyom ang kanyang kamao. Naghihintay ng isang pagkakataon. Sa wakas ang tao ay paparating sa kanya inilabas niya ang maliit na espada na nagpamangha sa tao. Nabigla at hindi makapagtanggol laban sa pag-atake na nagiging sanhi ng tao na magtiis ng isang nakamamatay na tumpak na suntok na humahantong sa kanya sa pagkabagsak sa lupa. Sa paniniwalang siya ay lumabas na victorious pagkatapos maghatid ng isang tumpak na strike. Sumasalamin kay Moe ng kanyang tagumpay. Habang ang tao na walang buhay ay nakahandusay sa lupa. Ang maikling espada ay nagpupuri sa kanyang pag-arte at sinabi na hindi ito magiging posible kung ang tao ay lumaban ng mas maingat. Habang pinupuri ng maikling espada ang kanyang katapangan. Habang nilalaslas ang sugat sa leeg ng tao, kinikilala niya na utang niya ang kanyang tagumpay sa tulong nito. Lumilitaw na ang maikling espada ay nagulat sa mga komento na siya ay talagang napakaikling espada na nagudyok sa kanya na magtanong kung bakit siya ay naguguluhan. Bilang tugon nilinaw niya na hindi siya naguguluhan. Ngunit medyo nagulat na idinagdag niya yun kung talagang pinahahalagahan niya ito ay dapat niyang panasan ng maayos ang dugo sa espada na pinagmamasdan niya ang kanyang mga ekspresyon kung siya ay galit. Ngunit itinanggi niya ito at pinayuhan siyang linisin ang kalawang sa espada na nagpapakita ng kanyang kapabayaan dito. Biglang sumigaw ang maikling espada na nagtuturo sa kanya na ibaba ang kanyang ulo. Habang may umaatake sa kanya mula sa likuran.
kung saan malakas na kamao ang nagpabagsak sa kanya sa lupa, dahilan upang bumulwak ang dugo mula sa kanyang ulo. Nakatayo sa likuran niya ay ang ikatlong miyembro ng squad. Dumating upang mahanap ang kanyang dalawang nawawalang kasamahan nang makita si Moe ang lupa na puno ng dugo sa paligid ng kanyang ulo. Ang tao ay nagtataka kung paano natalo ang kanyang mga kasama sa gayong batang-bata nang suriin si Moe. Napagtanto ng mga miyembro ng kultong dugo na siya ay kabilang sa So Clan at nagkomento sa kanyang kasikatan sa loob ng probinsya ng Hinan. Habang siya ay nakaupo sa lupa na umiiyak at nanginginig sa takot ay binabanggit niya na ang kanyang pamilya ay sumuko sa kanya. Pagkatapos niyang mawala ang kanyang dantian. Dahil sa chi deviation, sa sandaling iyon ang isa sa mga miyembro ng kulto ay nagmumungkahi na maaari nilang alagaan si Moe ng bata mula sa isang orthodox na pamilya bilang isang especially iya. Gayunpaman hindi sumasang-ayon ang kanilang kapitan na nagsasabi na hindi na kailangang gawin ito para sa isang taong nakawala ng kanilang dantian. Ang tao ay hinuhulaan si Moe na mamamatay tayo. Sa panahon ng pagsasanay na nagbibigay diin sa kanyang kasalukuyang kalagayan ng takot sa kabila ng pag-aari ng isang kilalang clan. Sabi niya na hindi niya siya magagamit kahit na may mababang grade commodities. Nang marinig ni Moe iyon ay nagsimula siyang umiyak ng mas malakas. Habang nakikiusap na iligtas siya at huwag siyang patayin. Habang nagmumuni-muni sa mga desperadong pakikibaka na ito. Upang makaligtas si Moe, napagtanto na kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya sa pagkakataong ito ay napunta pa rin siya sa mga kamay ng kanyang mga kaaway. Gayunpaman sa palagay niya iba na ang kanyang karanasan sa pagkakataong ito. Dahil nakatali ang magkabilang kamay na curious niyang tinanong ang maikling espada kung gaano katagal siya nawala ng malay. Ngunit walang natatanggap na tugon. Kaya't napagtanto niya na ang maikli espada ay makakausap lamang niya habang hawak niya ito. Habang sinusuri ng kapitan ng kultong dugo ang kanyang maikling espada at sinabing magiging imposible para sa isang tulad niya na alisin ang dalawa sa kanyang mga kasama. Gamit ang isang lumang armas. Gayunpaman kung isasaalang-alang ang background ng martial clan ni Moe sa kabila ng kakulangan ng kanyang dantian ay may katuturan ito. Sa tingin ni Moe na ang tao ay may isang mas mahusay na impresyon sa kanyang buhay na may isang mataas na posibilidad. Gayunpaman hindi niya nais na isipin ito sa isang negatibong paraan at nagpa siya na mabuhay muna at pagkatapos ay kumuha ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman sa kanyang pagkabigla ay sinabi ng kapitan sa kanyang nasasakupan na papatayin siya. Nang marinig iyon isa sa kanyang mga nasasakupan ay nagmumungkahi na si Moe ay maaari kapakipakinabang kung maayos ang pag-aayos. Ngunit itinatakwil ito ng kapitan, na nagsasabi na marami silang tao na may buo na tensyon na magagamit nila. Kaya inutusan niya silang napatayin siya at ang isa sa kanila ay bumunot ng kanyang espada. Siya ay bigong nakaupo sa lupa. Napagtanto na ang kinalabasan ay nananatiling pareho sa kabila ng kanyang mas magandang impresyon sa pagkakataong ito. Kaya pinili niyang magmakaawa para sa kanyang buhay gaya ng ginawa niya sa kanyang nakaraang buhay at nagsimulang gawin ito. Gayunpaman ang taong may evil smile ay tumangging tanggapin ang kanyang pagmamakaawa. Naglalahad na dapat niyang bayaran ng presyo para sa pagpatay sa kanyang mga kasamahan. Habang pinapanood niyang itinaas ng tao ang kanyang espada na pagtanto niya na ang sitwasyon ay lumalala kaysa dati. Nagtataka kung kaya niyang ice can ang kanyang paligid ay pilit niyang sinusubukang mag-isip ng paraan para mabuhay.